Kabit, Ganun. may ganon. Naging kabit na ba ako? Hindi Parang pa, di pa rin. technically hindi. Ginawa kang kabit. Ginawa akong kabit, oo. So speaking of, kung gaano tayo ka-active, it comes along with that term. Sobrang sikat niya actually sa panahon natin ngayon. Anong term yan? Alam mo na yan eh. Ano yan? Hoe face. What's that? Parang tiring-tiring. Kakainis. A whole face, Hoe oo. face. What's your take on hoe face? Naranasan mo na ba yun? I can say that naging sexually adventurous ako. Apart from being sexually adventurous, there was also a time na ako ay parang, I'm trying to date people. If there's something between the two of us, may it be dating, friendship, work, business, doon nag-expand yung network. In all fairness naman pagdating sa mga Becky, malaki ang network ng Becky. You know, what's your take on hoe face naman? Sa akin, okay lang. Kasi na-experience ko yun eh. So, hindi ko judge yung sarili ko. And, ewan ko, minsan kasi depende siya sa kung anong naranasan mong trauma. Like for example, siguro ako nagkaroon ako ng hoe face before kasi yung ex ko sobrang higpit niya sa akin kasi nga first time niya, ako yung first na, first ko siya sa lahat, hindi niya ako first sa lahat. So parang iniingatan niya ako, sobrang nasasakal ako, sobrang pinoprotectionan niya ako. So nung nag-break kami, parang parang sabik ako sa ma-experience hindi ko na-experience. Freedom. Oo, yung freedom. Kaya siguro nagkaroon ako ng hoe face before kasi parang shit, hindi ako nakalandi ng matagal. Ikaw lang nilandi ko sa tagal natin. Kaya nagka-hoe face ako before. Pero hindi rin siya nagtagal. Kasi parang na-realize ko, ang papangit ng mga tao sa amin. So, ibig sabihin, kung okay yung itsura ng mga tao sa inyo, bakit tinuloy-tuloy ko? Thank God. Talagang si God ang gumagawa ng paraan sa ating lahat. Oy, pero ang hoe face sometimes kasi, it's more than that Minsan kasi parang outlet siya. Sometimes you seek emotional and intimate support from people na pakinggan mo ako. Minsan kasi, ang gusto mo lang talaga may makarinig sa'yo, pero you won't be judged. Diba? Parang sabi nga nila, diba? Mas okay na kumausap ka ng stranger kasi there's no judgment There are times na parang I am interested sa person na to know that person. Meron akong fair share sa experience niya, sasabihin ko, I know you're having a hard time. Please do know na yung presence ko dito is to elevate, to ease your pain. Parang mga ganun lang. Pero who am I to judge? Okay. Parang kwento mo nga sa akin, meron ka mga interview eksena after hookup. Parang chinichika mo siya about kasi ikaw ba, kapag after sex or after doing something, after magpalabas, hindi ka ba parang nagka-crave ng cuddles? Kahit konting mga getting to know. Mga getting to know. Oo, may mga ganun. Pero syempre, pili lang naman din. Hindi naman yung parang lahatin mo pa yung ganun. Nakakapagod din naman yun. Usually, yung mga nakaka-sex ko kasi usually, yung mga may something talaga kami. Yung parang, it's either kahit hindi ko jowa, MU ko, or parang situationship. Kabit, ganun. may ganun. Naging kabit na ba ako? Hindi parang pa, technically hindi. Ginawa kang kabit. Ginawa akong kabit, oo, shucks. Hoe face niya yun. Hoe face niya. Which is, hindi mo ginusto? Hindi ko alam. Okay lang sa akin, pero hindi ko alam. Grabe, tapos may jowa do. Meron akong hoe face story, pero hindi ako yung naka-experience. Etong tao na to, siya, content creator siya. Tapos, nag-meet kami. Pero that time, parang crush ko na siya. Tapos, inaya niya ako na mag-meet kami. Nood daw kami sine, ganyan. Tapos, after that, inaya niya ako na mag-hotel. So, nag-hotel kami. Tapos, may nangyari sa amin. Alam ko naman na single siya. Kasi, that time na nandun kami, nag-uusap kami, sabi niya, parang gusto daw niya ako, ganyan. Tapos sabi ko sa kanya, gusto mo, akin ka na lang. Oo daw. So parang akala ko, ay, eto magiging jowa ko na to, shucks. Tapos after ilang days, blinak niya ako. Tapos may nag-message sa akin, hi, I know you don't know me, pero jowa daw niya si Toot. Tapos after that, parang sabi ko, talaga, parang tumawag sa akin ngayon yung jowa. Tapos nag-explain siya. So after that, blinak ko tong tao na to para wala na akong connection sa kanya. Grabe. Pagka-block ko sa kanya, ang eksena ko, pumunta ko ng second account ko, doon ko siya ini-stalk. Tapos nagalit yung totoong jowa sa akin. Ayun, grabe. So gumawa siya ng stunt. Ang dami niyang pagsisinungaling na ginawa sa akin na kesyo, hindi daw niya mahal yung jowa niya, ako daw yung gusto niya, mahal daw niya, may mga I love you, pa, wag ko daw siyang iwan, ganun. Medyo no? Ginawa niya akong kabit. Tapos, parang may din yun ginawa niya akong kabit. Ginawa niya akong kabit. Ang sa akin lang, okay lang naman sa akin. Ba't di mo pinaalam agad? Pero parang marirealize mo, grabe talaga yung utak ng mga
baliko ngayon ng mga Actually. Becky. Kasi parang sa sobrang fluid natin, it comes along with so many stunts and experiences na magugulat ka na lang. Possible pala yun, no? Totoo. Kasi isipin mo, may mga jowa, may mga Becky na sobrang mapagmahal na gusto nila sa kanila lang yung jowa nila. Pero, meron din mag-partner mismo na silang sabay mag-explore for a third person. Actually. Ganon sila ka-open. So, it's either mahal na mahal nyo ang isa't isa kaya komportable kayo na may exang tao or mahal na mahal nyo yung isa't isa kaya ayaw nyo na may exang tao. Totoo. Diba? Totoo. Usually sa mga sa mga cities ganun. Pero pag province gusto nila exclusive sila sa isa't isa. Kasi medyo traditional pa Oo, yung mindset traditional. natin na kapag kayo first love, dapat last love na yan. Kaya pagpunta ko ng city, nagulat ako na may mga ganun palang eksena. Yung parang, yung mag-couple yung magyayaya ng isang tao, tapos isa-sex nila. Ako hindi ko kaya yun. Ikaw kaya mo yun? For example, magkakajowa ka, magyayaya kayo ng isa pa, no strings attached, sex lang, tapos jowa mo pa rin yung jowa mo, mahal mo pa rin yung Halimbawa, may nakita kang tao, tapos hindi mo alam na may jowa siya. Nakita mo lang siya mag-isa, pero type mo. Siyempre parang there's part of you na parang, oh shit, gusto ko to. So kung wala sa'yo yung idea na may jowa siya, bet, laban. Laban, di ba? Oo, kung bet ko. Kumbaga, there's this temptation, di ba? Na kapag ka, ay okay, sarap niya, gusto ko to. Gusto ko makaisa dito. Ganun. G-laban. Pero pag malalaman mo na may jowa, parang mapapasabi ka sa sarili mo. Or at least, baka ako, ay, sayang taken pala. May ganun ka. Ako siguro, hindi ko pa siya na-experience. Kung may experience ko man siya, okay lang sa akin kung ako yung third person. Pero kung ako yung may jowa, maghanap kami ng third person na yun. Ay, syempre. Yun. Ayoko na okay na agrabyado. Kasi, okay lang. Pag sa ibang tao, sige, okay. Kung may consent nyo, na hayaan yung galawin yung jowa nyo, okay, go. Pero, para katulad mo lang din, kung tayo yung nasa lover era, ayoko sa akin lang to. Ganun tayo gusto natin ng agrabyado ng iba, pero ayaw natin ng agrabyado. Pero, since we're talking about, parang openness and sex, ikaw ba, does body count matter? Pag jowa, oo. Really? Pag jowa, unang kilala ko lang, siguro medyo nagmamatter. Pero pag nakilala kitang ganyan ka na, tas tsaka pa lang ako may in love, baka medyo maiba yung isip ko. Pero sa ngayon, oo. It matters. Does body count equates to purity? Hindi. Actually, yung iba nga proud Proud sila na sinasabi nila na low body count sila, wala silang masyadong experience, virgin pa sila. Pero meron ding mga tao na proud. Ano sabi mo? Yun, proud sila na pure daw sila, wala daw silang experience, virgin daw, or parang isa pa lang yung nakauna sa kanila, proud na proud sila. Nainggit ba kami? Pinagmamalaki nyo pa. Parang sorry kung kami ay tao na nakakaramdam ng ganitong libido. Ikaw, naiinggit ka ba din sa mga tao na yun? Hindi naman ako nahihinggit, pero at the same time, I'm not trying to pagyabang pa na adventurous ako sa mga dating sa ganitong mga bagay. Pero hindi ko naman minamalit yung sarili ko na para sabihin, ay, ang dumi-dumi kang tao dahil marami akong na-experience, gano'n. Kasi who am I to judge? Kasi if those people na nagmamalinis, parang there's an approach na hipokrito na sila. Totoo. Nakakainis yung mga ganun. Shut up na lang tayo. Ganun. Yung parang iniisip nila na mas lamang sila sa'yo. Apart from being malibog, ano bang sukatan natin ng pagiging pure? Ako hindi ako naiinggit sa kanila, naaawa ako sa kanila. Kasi kaya kong magpanggap na kaya kong magpanggap na virgin ako, pero sila hindi nila kaya magpanggap na marami na silang nakakeme. Halimbawa, nakapag-keme sila, paano ka? Di mo alam yan Ako alam ko yan. Ikaw hindi mo alam yan. Ako kaya ko, ganito yan. Kumbaga parang nililinis nila yung pangalan nila. Ibig sabihin, parang they're shaming on themselves. Kung for them, ang dumi-dumi ng tignan ng isang tao dahil mataas yung body count niya tapos dinedeny niya sa sarili niya. Sino ka para magmalinis? Totoo. Tsaka hindi lang naman nakabase sa body count yung purity ng tao. Oo naman. Nakita ko to kay Dr. Killing Maru. Sabi niya, pagka hindi mataas ang body count mo or wala kang experience, kung virgin ka lang, tapos narcissistic ka, ang baba ng emotional intelligence mo, hindi ka family-oriented, does that make you pure? It's another point of view, pero tama, it makes sense. Yung isa sa mga nakikita kong mga ganyan, yung mga traditional people, especially sa province, yung mga tao, sobrang sobrang conservative nila when it comes sa body count, sa mga traditional. Totoo, tabu kasi sa kanila yung mga sex. Oo nga. Yung parang alam mo naman na madumi rin sila, pero kinikip nila to themselves, tapos i-shame nila yung mga taong yung mga taong out na ganun. Grabe, sobrang naging fruitful ng pinag-usapan natin.
Maraming salamat. Sana meron kayo napulot dito. And of course, mag-look forward pa kayo sana sa mga next episode namin. Tsaka pwede sila mag-comment ng mga questions nila. If you have questions, topics na gusto nyo i-discuss namin, feel free to comment, guys.